Ngayon po ay Tuesday ng ika-14 na linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasaniban ng demonyo. Pinalayas na Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang piping. Namangha ang mga tao at nasabi nila, kailanman wala pang nakitang katulad nito sa Israel. Subalit sinabi naman ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Sa pagtuturo niya sa kanilang mga sinagoga, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may sakit at anumang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinapakita po na Jesus sa mabuting balita na siya ay laging nandiyan para sa kanyang sambayanan. Siya ay laging nariyan para sa atin. Siya ay laging handang gumawa ng mabubuting bagay para sa lahat. Siya ay nangangaral at nagpapagaling sa kanyang mga salita at ginagawa. Tinutulungan at pinapagaling niya ang mga tao. Ngunit nandiyan din ang mga Pariseo na laging nakabantay sa kanya. Lagi din silang nakahandang tumuligsa at sumasalungat kay Jesus. Sila ay laging nariyan upang kwestiyonin ang kanyang mga sinasabi at hatulan ang kanyang mga ginagawa. Inaakusahan pa nila si Jesus na nagpapalayas ng masamang espiritu sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo. Ngunit sa gitna ng indifference at masamang akusasyon ng mga Pariseo, nananatiling gumagawa si Jesus. Patuloy niyang tinutupad ang kalooban ng Ama. Kaya huwag din tayong panghinaan ng loob at mabigong gumawa ng mabuti. Kahit sinasalungat din ang ating plano at tinutuligsa ang ating ginagawa ng ibang tao. Huwag tayong sumukong isabuhay at gawin ang gawain ng Diyos kahit kinikwestiyon ang ating motibo at pinagdududahan ang ating kakayahan. Tulad kay Jesus, ipagpatuloy din natin ang ating misyon bilang mga laborers in the Lord's harvest, ngayon at magpakailanman, kahit wala tayong natatanggap na gantimpala at pagkilala mula sa mga tao. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.